sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So ito na yung part 2 ng Dremel battery charger natin. So kinausap na natin yung may-ari at binigyan ko siya ng dalawang option. Kung ano ba yung pwedeng mapagpilian niya, kung alin doon yung magugustuhan niya. At nasabi niya sa atin na dahil nga, ayun, medyo mahirapan tayong kumuha ng ganitong klaseng transformer. Ayan siya. Yung iba naman na provide natin, pinakita natin doon sa video, ano. Kaso ito lang talaga yung kulang. At gusto niya niyang magamit dahil nga nagre-repair siya ng motor. Ano to gamit nito, impact drill. So gamit na gamit niya to, gusto niya nang gamitin. Kaya nakita niya nung ano ba yon, last 2 years na may ganito din tayong ginawa. So gusto niyang ganun yung gagawin. Kaya lang, sabi niya, kung po pwede, gawin ko na lang 220 volts. From 120, gagawin na natin 220. So ang pinili niya yung ganito. Hindi yung DC socket type. So ito yung pinili. So ito na. Natapos na nating may ginawa tayo ditong conversion tapos modification. At kahit na ganun minodify natin, konting kinonvert natin from 110 to auto voltage. So inayos naman natin kung mapapansin nyo, wala siya gaanong salasalabat. At ang ginamit natin dito na power supply ay yung magandang klase, hindi basta-basta yung mga generic na power supply lang Yan yung magandang klase yung ginamit natin. Yung original amperahe nito, yung output current ng Dremel na to ay 1.5. Tapos ito ngayon, yung kinabit natin ay 2 ampere. Okay? Kaya kung mapapansin nyo, doble yung laki ng diode. Ayan, doble siya. Dalawang 3 ampere. Okay? Yan kung makikita nyo. So, inayos na natin yan. Sinukat natin na bago natin siya dinikitan, syempre, sukat muna natin na hindi siya babalandra kapag isinara natin yung kaha. Ayan, yan yung kanyang hitsura. Tapos dito sa likod, nilinis din natin yan para kung halimbawa may makasunod ibang technician yung makasunod nito, hindi mahihirapang mag-troubleshoot or mag-backlash. Okay? Yan, tignan nyo ng maigi. Ayan. So ito na ngayon yung hitsura ng natin, yung bagong Dremel charger. So isasara natin to. Ayan, para sa mga ulitin ko para sa mga hindi nakakapanood nung nakarang video natin. Pwede nyong panoorin yon para malaman nyo kung saan tayo nagtatap at paano natin ginawa. So ito ngayon, yung pinapakita natin ay update lang to. Tapos yung finished product na natin. After natin ma-convert at ma-modify yung circuit. Okay? Pinalitan natin siya ng kanyang buong power supply. Tapos from 120 volts, ginawa na natin siyang auto voltage. Kasi kung titingnan natin dito yung original na voltahe niya, ayan, mababa lang siya. Nasa lang, 120 volts yung kanyang input. So ngayon, na siya? Automatic voltage na siya. Okay, tapos kapag sinara natin to, ganyan lang ganyan lang yung gagawin natin. Sukat na natin to, sinukat na natin. Ayan. Okay, ganyan siya. Tapos papasok natin yung kanyang terminal. Ayan. Okay? So lapat na lapat 'yan. So walang sasabit wala. Ayan. Tapos yung forma ng wire kung saan siya nakalukot, saan siya dumaan, ganun pa rin. Tapos pag sara natin dito, ayan, sarado 'yan. Ayan. Yan, poging-pogi pa rin. Tapos kapag sinaksak natin to sa
Yan. Kita nyo umilaw na yan. Di ba? Pag charge natin ito, ganyan lang siya. Ayan. Nagbi-blink na siya. Hihinto yan kapag nagpo-full charge na. Okay? So, ayan. Tapos na yung ano natin. I-scroll na lang natin. I-scroll. Tapos, pwede nang kuhanin ng may-ari yan. So, hanggang dito na lang siguro tayo, no? So, maraming salamat ulit sa lahat ng mga ka-viewers natin, lahat ng mga members, lahat ng mga followers. Maraming salamat. God bless at bye-bye.